Eklesyolohiya, doktrina ng simbahan. Ano ang eklesyolohiya? Tunay at malalim na kahulugan. Ang eklesyolohiya ay ang sangkay na pag-aaral ng Biblia tungkol sa simbahan. Kung ano ito, sino ang bumubuo rito, paano ito itinatag, ano ang kalikasan, tungkulin, istruktura, at kinabukasan nito ayon sa plano ng Diyos. Pinagmulan ng salita. Galing ito sa dalawang salitang Griego. Eklesia, tinawag palabas, pinagsama-samang kapulungan. Logi, pag-aaral, kaalaman, aral. Mahalagang punto. Sa Biblia, ang simbahan, eklesia, ay hindi gusali, hindi kapilya, hindi denominasyon, hindi samahan lamang ng tao, kundi ang mga tao. Ang tinawag at iniligtas ng Diyos, pinagsama-sama kay Hesukristo. Kapag sinabi mong pupunta ako sa simbahan, ang tunay na simbahan ay ikaw at ang iyong mga kapatid sa pananampalataya. Ang gusali ay lugar lamang ng pagtitipon. Ang tunay na kalikasan ng simbahan. Dalawang pananaw. Pangkalahatan at lokal. Universal. Pangkalahatang simbahan. Lahat ng tunay na mananampalataya kay Jesus sa buong mundo at sa lahat ng panahon. Mula kay Adan hanggang sa huling maliligtas. Isang katawan, iisang pamilya, anuman ang lahi, wika o lugar. Lokal na simbahan. Ang nakikitang pangkat ng mga mananampalataya na nagkikita sa isang tiyak na lugar, nagtuturo salita ng Diyos, sumasamba, at naglilingkod ng magkasama. Mga paglalarawan ng Biblia. Ang pinakamalalim na katangian. Ito ang mga talinghaga at tawag na nagpapakita kung gaano kalalim ang ugnayan ng simbahan kay Kristo. Katawan ni Hesukristo. 1 Corinto 12:27, Efeso 1:22-23. Si Jesus ang ULO, tayo ang iba't ibang bahagi ng katawan, mata, kamay, paa, at TPP. IISA, kahit marami tayong kasapi, iisang katawan. Magkakaiba pero kailangan. Magkakaiba ang kaloob at tungkulin pero pare-parehong mahalaga. Walang mas mababang bahagi. Buhay na ugnayan. Hindi ito organisasyong patay. Kumikilos, tumutubo, gumagaling dahil buhay ang koneksyon sa ulo na si Kristo. Pamilya, mga anak ang DIYOs. Galatia 3:26, 1 Juan 3:16-2. Ang Diyos ang Ama. Tayo ay magkakapatid. Tunay na pamilya hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa biyaya at pag-ampo ng Diyos. Templo, tirahan ang DIYOS sa Espiritu. 1 Corinto 3:16, Efeso 12:19-22. Dati ay sa gusaling bato na nahan ng presensya ng Diyos. Ngayon tayo na ang templo. Ang bawat mananampalataya ay bato. Pinagpapatong-patong upang maging tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dalaga, kasalan ni Kristo. Efeso 5:25-32, Pahayag 21-22. Ipinapakita rito ang pag-ibig ni Kristo. Siya ay nag-alay ng buhay para sa kanyang simbahan, upang linisin, pagandahin, at maging kanya habang buhay, katulad ng mapagmahal na lalaki sa kanyang asawa. Ang apat na katangian ng tunay na simbahan. Madalas itong nakasulat sa mga sumasampalataya. Una, IISA. Hindi maraming magkakahiwalay na simbahan, kundi iisang katawan ni Kristo. Pangalawa, banal. Hindi dahil tayo ay perpekto agad, kundi dahil tinubos, inihiwalay, at pag-aari ng Diyos, at patuloy na ginagawang mababago at banal. Pangatlo, pangkatoliko, pangkalahatan. Hindi para sa isang lahi o bansa lang, kundi para sa lahat ng tao, saan man, anuman ang panahon. Apat, mga apostoliko. Nakatayo sa pundasyon ng turo ng mga apostol at ni Jesus, hindi sa bagong imbentong aral. Ikalawa, pinagmulan at pundasyon ng simbahan. Sino ang nagtatag? Si Hesukristo lamang ang nagtatag ng simbahan. Sinabi niya, itatayo ko ang aking simbahan, at hindi ito mapagtatagumpayan ng kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito gawa ng tao, hindi organisasyong nilikha ng grupo. Bunga ito ng gawain ni Kristo, kanyang kamatayan, pagkabuhay, at pag-akyat sa langit. Ipinagpatuloy noong Pentecostes, ibinuhos ang Espiritu Santo. Dito naging nakikita ang simbahan na nabubuhay at gumagalaw. May ugat pa sa lumang tipan, ang bayan ng Diyos na Israel. Ngunit sa bagong tipan, pinagsama ang Hudyo at Hentil sa iisang bagong bayan ng Diyos. Ang pundasyon. Si Jesus ang TUNAY na batong sulok, ang pinakamahalagang bahagi ng buong gusali. Ang mga apostol at propeta ang iba pang pundasyon.
Ibig sabihin, ang kanilang turo ay siyang pamantayan ng ating pananampalataya. Hindi tao, hindi pangulo, hindi pari, hindi papa. Kristo lang ang ulo at pundasyon. Ikatatlo, ang tunggalin at gawain ng simbahan. Para saan tayo? Marami ang nag-aakala. Simbahan ay para lang magsamba tuwing linggo. Hindi ito tama. Ito ang apat na pangunahing tungkulin. Magsamba at magpasalamat sa Diyos. Ang pinakamataas na layunin, luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, awit, panalangin, at pagpupuri. Hindi para magpasaya ng tao, kundi para pasayahin at parangalan ng Diyos. Matuto at palakasin ang pananampalataya. Pagpapakasakit. Patuloy na manatili sa turo ng mga apostol. Mag-aral ng Biblia, magturo, magpapaalala, magwawasto, at magpalago ng pananampalataya hanggang maging ganap tayong katulad ni Kristo. Kasama rito ang pagtutulungan, pagdamay, pagtutuwid kung may nagkakamali, disiplina sa simbahan ng may pag-ibig, ipangangako ang mga sakramento, ordinansya, dalawang itinuro at iniutos ni Kristo, binyag, pagpapakita sa labas na tayo ay naging bahagi na ni Kristo, namatay sa lumang buhay at nabuhay na bago, hapunan ng Panginoon, pagpapakbakaya, paggunita sa katawan at dugo ni Jesus, tandaan ang kanyang sakripisyo, magpasalamat, at ipakita ang ating pagkakaisa bilang katawan. Ipangangako ang misyon, pumunta at maghayag. Pumunta kayo sa buong mundo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Mateo 28:18-20. Magbahagi ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan kay Jesus. Maglingkod sa kapwa, tumulong sa mahihirap, magpalaganap ng kabutihan, bilang patunay ng tunay na pananampalataya. Ikaapat, pamumuno at istruktura. Paano nakaayos? Ang simbahan ay may kaayusan at mga lingkod. Ngunit lahat ay naglilingkod. Walang namamahala sa pag-aring simbahan dahil kay Kristo lang ang may-ari nito. MGA tungkulin at lingkod. Mga apostol, propeta. Sa simula, mga espesyal na saksi at tagatanggap ng salita ng Diyos. Naging pundasyon. Wala nang katulad ngayon. Mga tagapangalaga, obispo, matatanda, pastor, mga inihalal o itinalagang mag-alaga, magturo, maggabay, mag-ingat ng kawan ng Diyos. Hindi hari, kundi tagapaglingkod sa ilalim ni Kristo. Mga dikono, mga itinalaga upang tumulong sa mga gawaing praktikal at paglilingkod sa kapwa, upang malaya ang mga pastor sa pagtuturo at panalangin. Lahat ng mananampalataya. Ikaw, tinawag ka para maglingkod. Mayroon kang kaloob mula sa Espiritu Santo na gagamitin para sa kabutihan ng lahat ng kasapi ng katawan. Ang Espiritu Santo, ang tunay ng gumagabay. Siya ang buhay na nagpapatakbo ng simbahan. Siya ang nagbibigay buhay, nagtuturo, nagbibigay ng kaloob, at nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi programa, hindi batas ng tao ang nagpapatakbo rito. V. Ang hinaharap at kinabukasan ng simbahan. Hindi mabibigo ang simbahan. Kahit may mga pagsubok, pagkakaiba, o kahinaan, si Kristo ay hindi iiwan hanggang sa matapos niya ang kanyang gawain. Sa huli, babalik si Kristo upang kunin ang kanyang simbahan. Linisin ito ng lubusan at ilahad sa kanya bilang maluwalhati, walang bahid at magkasama habang buhay sa bagong langit at bagong lupa. Maling pagkakaintindi na dapat itama. Ang simbahan ay ang gusali kung saan tayo nagkikita. Mali. Gusali ay silid lang. Simbahan ay tao. Ang simbahan ay iisang samahan o organisasyon sa mundo. Mali. Ang tunay na simbahan ay espiritual na katawan na mas malawak kaysa sa anumang pangkat o denominasyon na ginawa ng tao. Ang simbahan ay para lang sa mga mabubuting tao. Mali. Ito ay ospital para sa mga nalulunod. Tayo ay mga makasalanang nililinis at tinutubos ni Kristo. Hindi tayo perpekto, pero patuloy na binabago. BUOD NG Ecclesiologia. Sa madaling maintindihan, kahulugan, pag-aaral ng tinawag labas na kapulungan. Ang mga tao na tinipon ng Diyos kay Kristo. Kalikasan, katawan, pamilya, templo, at asawa ni Kristo. Siya ang ulo. Tayo ang mga kasapi. Pundasyon. Si Jesus Kristo lamang. Walang iba. Layunin. Luwalhatiin ng Diyos.
palakasin ang pananampalataya, magbahagi ng ebanghelyo, maglingkod sa kapwa. Kinabukasan, iingatan hanggang sa huli at makakasama si Kristo magpakailanman. Mayroon ka pa bang gustong itanong? Gusto mo bang palawakin ko ang tungkol sa binyag at hapunan ng Panginoon, pamamahala ng simbahan, o kung ano ang pagkakaisa ng mga mananampalataya? Sabihin mo lang kung alin ang gusto mong mas malalim pang pag-aralan.